Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're going to talk about soothing gel. But before we start, pakilike naman ng video na ito and pahit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. So wala na patumpik-tumpik pa, let's go! So pag-uusapan natin ngayon yung about sa soothing gel. Sanisa soothing gel. Ayan siya. So magkano ko lang ito nabili? 35 pesos sa Shopee. And nakalas ako ng shipping fee kaya talagang sarado 35 pesos lang ang binayaran ko. But if you are going to buy this product sa Watson, siguro nasa 200 to around 200 to 300. Basta mga ganyan. Kasi iba yung ano nila doon. Iba yung brand ng soothing gel nila. And ito talaga is talagang medyo mumurahin talaga yung ano. Pero nakita ko sa mga review, magaganda naman yung review niya. Mabango, ano siya, moisturize ng balat. So tinry ko. Then one of the reason why kung bakit ko ito binili, kasi nga sabi nga nila na Instaglow daw. So tinry ko, binili ko siya. Then ang pinahid ko sa balat ko talaga Instaglow kasi watery siya parang water base. Basang-basa talaga kasi kapag ginanyan mo tapos kasi talagang ano siya, basa talaga. Pero sabi dito, pahid mo na daw siya sa balat ko hanggang sa ma-absorb daw siya ng balat kapag ginamit mo siya. Then, ano ba yung mga meron dito sa soothing gel? Moisturizing, brightening, smoothing, and hydrating. Then, nakaka-moisturize naman talaga siya to legit. Then, tapos nakaka-glass skin. Yes, nakaka-glass skin but not totally glass skin. So, parang manage your expectation guys. Pero syempre, it takes time kapag gumagamit naman tayo ng mga product talaga. Kailangan consistent ka, hindi pwede yung parang gusto mo pagkagamit mo, may maganda na kagad na result. So, ang isa pang ano ko naman dito, mali ko naman dito nung ginamit ko siya, pagkapahid ko, talagang ginawa ko na siya parang lotion ko. So, pagkapahid ko, hayaan ko na lang siya dyan, tapos babiyahin na ako, papasok sa work, o kaya bago ako matulog, kahit ko, hayaan ko na siya, yan na siya. Yung pala, ang mali ko dito, nung recently nag-research ako, yung pala, dapat pala kapag ginamit mo siya, after mo siya ipahid sa ano mo, kamay mo, tapos na-absorb na siya. Kung may sunscreen ka, mag-sunscreen ka, para yung ano pala niya, yung soothing gel na kinahid mo sa kamay mo, hindi siya mag-evaporate. So, yun yung maling ginagawa ko dati. Kaya pala pagkapahid mo sa kanya, kasi makikita mo, ano na naman, parang maya-maya, parang tuyo na naman siya, dry na naman siya. Yung pala, para hindi pala magkaganon, kailangan mo siya coveran pala ng mga cream o kaya ng ng sunscreen mo, para hindi ka agad mag-evaporate yung soothing gel. So, bago siya, may cushion siya, bago siya gamitin, kailangan test mo muna siya sa likod ng tenga, para kung makapil ka ng irritation or pamumula, huwag mo na ituloy paggamit mo. Then, ilayo mo rin siya sa mga place na malalayo, maabot ng bata. Then, store mo siya sa malamig lang na temperature, wag sa masyado mainit. Then, nakalagay dito, storage method, avoid light and store at room temperature. So, yun lang siya guys, yun na experience ko dito. Legit naman, nakakaano siya, moisturize kapag pinahid mo siya, hindi siya yung parang tuyo-tuyo. Then actually ginagamit din to sa mukha. Kaya lang hindi ako naglalagay dito sa mukha kasi ewan ko lang, siguro kasi lalaki ako kaya hindi ko feel. Siguro pero yung mga babae na mga nagre-review nito, talagang ginagamit naman talaga nila sa mukha. Tsaka sa buhok pa nga kasi talaga nakakaano rin siya ng buhok, nakaka-moisturize din. Pero sa akin, hindi ko siya ginagamit naman sa buhok. Ginagamit ko siya dito sa may balbas at saka bigote. Pagka nag-aahit ako, imbis na bumili ako ng foam, ito na yung ginagamit ko para pangahit. Tapos, ginagamit ko rin siya sa kamay. Para gamit na gamit talaga siya. Then, malambot yung balat. Yes, talagang nakakalambot siya ng balat. Malambot yung pakiramdam ko sa balat ko kapag ginagamit ko siya. Pero ito siya guys, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ano siya, transparent yung kulay niya, malinaw lang, parang tubig. Talagang gel talaga siya. Pag in-open mo siya, yan siya. Then, tinignan ko na may expiration guys, kahit mura, 35 pesos. Yung expiration niya guys, talagang year 2026 pa expiration. Tapos yung mga review na nabasa ko, mabango. Yes, mabango. Nakita ko yung mga babaeng nagre-review nito. Maganda naman yung effect sa kanila. Siguro tuloy-tuloy nilang ginagamit. Kasi usually naman sa mga ganito product, hindi naman tayo nakakita kagad ng parang magic na pagka pinahid mo, gusto mo
kita mo na kaagad yung result. Kailangan consistent ka rin sa product. So, pero, yun nga. So, magto 2 months na rin akong gumagamit ng soothing gel. So far, wala naman akong okay naman siya sa akin. Maganda, nakaka-moisturize talaga ng balat. Kung ayaw mo yung parang dry skin yung dating ng balat mo, ito rin, isa rin sa mga recommended ko. Kasi ako mismo, na-try ko. Pero, pakita ko rin siya kapag pinahid mo siya sa balat mo, anong mangyayari. Ito siya, guys. So, kuha ka lang ng tama kasi pagka dinamihan mo, guys, pag marami ka masyado maglagay, sin basang-basa. Yung parang talaga talaga. Naglalawa siya sa balat mo. Tapos, pahid mo lang siya. Sabi, gently lang daw yung pagpahid. Sabi sa instruction yun, sundin natin. Hanggang sa ma-absorb siya ng balat mo. Ayan siya, guys. Kita nyo, guys, para siyang yung dating ng balat nyo is parang yung, alam mo, parang basang-basa yung dating ng balat mo. Ayan. Yan. Ayan, guys. Tapos, itay mo na siya ma-absorb. Tapos, pagka napahid mo na siya, saka mo siya lalagyan ngayon ng cream para hindi agad siya mag-evaporate. Tapos, mabango. So, yun lang, guys. Wala naman ako masyadong hindi naman ako expert pagdating sa mga skincare. So, talaga nagre-research lang din ako. Then, sinishare ko kung ano yung nagiging experience ko ba dun sa product para at least aware din yung iba. So, again, guys, kung nagustuhan mo yung mga video natin, paki-like naman ang video na ito and paki-hit naman ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago natin video. So, Sanisa Soothing Gel. So, goodbye!